Pakinggan po niyo itong balitang ito. Mayroon na naman daw hong malaking tao, malaking pangalan ng idinadawit or binabanggit na may kinalaman daw dito sa missing sa Bungero. Ang lupit talaga ng mga development. Lumalabas ngayon parang ano ba yun? Task Force Alpha. Ano yan? Alpha, Bravo, Charlie. Pero Alpha daw po yung posibleng nasa likod ng pagkawala ng mga sabungero. Ito ang report at yung sinasabi ni alias Totoy. Ang report ni Joash Malimban. Ayan o. Report ng Billionaire Isang Channel. malaking pangalan na naman ang idinawit ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Malaking knowledge yan kasi membro yan ng Alpha Membro si Sani Lago ng Alpha. Yan yung congressman na yung legalista. Ayon kay Patidongan, kabilang si Sonny Lagon ng Ako Bisaya Party List sa mga pinakamalalaking kinikita sa sabong at isabong operations. Aniya, kumikita ang Alpha members ng daan-daang milyong piso buwan-buwan at sila rin umano ang grupo na responsable sa pagpapadukot sa mga sabungerong nagtsotsope o namimirata ng mga online betting platform. Halos lahat yan, taga 100 million, 90 million, depende sa share. Merong nagsishare dyan na 700 million, 800 million. Kwento pa ni Patidongan, isa si Lagon sa mga sumang-ayon sa pagpapaligpit sa mga missing sabungero. Sabi ni Mr. Atongang, kung hindi natin gagawin to, babagsak yung negosyo natin. Tapos sino pang sangayon dito? Kumbaga napag-desisyonan na yan na isang meeting lang. So tuloy-tuloy na yon. Sa pagsisiyasat ng Billionaire News Channel, isa si Lagon sa mga aktibong miyembro ng Pitmasters. Noong Mayo, itinanghal siya bilang solo champion sa Pitmaster Cup sa Manila Arena. At isa sa mga advokasya ng party list na kanyang nire-representa ay ang sabong industry. Sinubukan ng Billionaire News Channel na... May binabanggit itong balitang ito na politikong may kinalaman. Alpha Group. Ang tinutukoy, yun pala yung binapantay ngayon ng mga otoridad sa ongoing investigation. So nakakalula, no? 100 million, 90 million, hanggang 700 million daw. At monthly ang pinag-usapan dito. Monthly, kung ilang taon niya sabong, ay di billion-billion talaga. Pero masalimot nga po ito dahil mukhang matindi ang naging galit ng mga kapitalista o mga malalaking operator nitong isabong doon sa mga nawawala. Kasi hindi ho yung mawawala kung barya lang ang pinag-uusapan. Pero umabot to sa ganyang sitwasyon. Kaya nga big challenge ito sa ating mga otoridad. Sana mag-file na sila ng kaso para naman mabigyan ng pagkakataon yung mga inaakusahan maipagtanggol ang kailang sarili. Kasi mahalagang maipagtanggol ng mga akusado o inaakusahan ang kailang sarili. Due process. Okay? So, dumadami. Di ba? Merong isang general, retired general na nabanggit, ngayon congressman, tapos negosyante nabanggit. So parang dahan-dahan ang lumalabas yung unang sinabi ng Department of Justice. Malalaking tao at may impluensyang tao ang nasa likod ng isabong at under investigation sa pagkawala ng sabongero. Ganun po ang kwento Matindi. So ano inyong masasabi dyan? Justice for all. Kasi pati yung akusado o pinag-suspect ay dapat mabigyan din ng pagkakataon na ipagtanggol ang sarili. Yun namang pamilyang nawala ng buhay na nag-iiyakan until now at yung dahil nga sa nawawala ang kailang mahal sa buhay, karapatan din nun. Kasi yan po ay human rights violation na malinaw. Kaya dapat mabigyan ng katarungan silang lahat. Ayun, Good luck sa mga investigasyon na ginagawa ng mga otoridad. Okay? At yun na nga po, meron nga daw pong mga sangkot dito ng mga matataas na opisyal ng PNP dito po sa Isabong. At ang isa nga po sa pinangalanan nitong si alias Totoy Dondon Patidongan ay ito pong si Retired General Jonel Estomo, na nung kalaunan po ay binawi niya ang kanyang mga sinabi patungkol dito kay General Estomo. At sinabi nga po na nadala lang siya ng kanyang emosyon. At ang kanyang tinutukoy na si General Estomo, yun pala,
yun pala'y salita daw po nitong si Atong Ang. Galing daw kay Atong ang sinabi ni alias Totoy na siya daw po ay pinapagurgur na nitong si General Estomo para daw po matapos na ang problema nila. So dyan nga po tayo parang nagkaroon ng pagdududa dito kay alias Totoy na meron siyang mga sinasabi o meron siyang mga binabanggit na mga tao na maaaring hindi po talaga involved at wala siyang ebidensya, pero di ba dahil nga po sa tindi ng emosyon na kanyang nararamdaman dahil nga po sa takot na madamay ang kanyang pamilya, kung ano-ano po ang kanyang nabubulalas. Di ba dapat mag-ingat si alias Totoy dito sa pagsasalita at pagbabanggit ng mga pangalan, pagbibintang, dahil nga po katulad niyan idedemanda daw po ni General Estomo etong si alias Totoy at hindi sapat ang public apology. Ngayon parang magkakaroon ng parang patigasan ngayon sila rito kung sino ba ang kumbaga nagsasabi ng totoo. So malalaman na lang yan kung ano po ang katotohanan kapag etong si alias Totoy ay dinemanda na po talaga ng netong si General Estomo. Ang mangyayari, si General Estomo ay meron pong ebidensya na pinagbintangan siya without proof netong si alias Totoy. Pinagbintangan siya, dinamay siya sa issue, binanggit ang pangalan niya, talagang pinangalanan ang general na sinasabing meron pong kumbaga parang connection kay Atong Ang. Pero itong si alias Totoy ay wala namang ebidensya na sinabi ni Atong Ang yung mga bagay na yun. 'Di ba? Sana kung meron siyang video na sinasabihan siya ni Atong Ang ng mga ganung bagay. 'Di ba? So diyan na kumbaga parang malalagay sa alanganin etong si alias Totoy. Sana nga talaga ay kumbaga patawarin siya ni General Estomo. 'Di ba? Kung mag-public apology siya ay patawarin siya at kalimutan na lang yung nangyari. 'Di ba? Kasi nananahimik na yung mama, wala na sa mundo ng PNP. 'Di ba? Kumbaga ine-enjoy ang retirement days niya tapos madadamay sa ganito. Yun nga po ang kumbaga dapat na maging maingat talaga itong si alias Totoy. Alam mo ito si Mr. Atong Ang, dismoso rin kasi ito. Totoo. Kung ano yung mga plano, sinasabi rin sa akin. Nadulas man siya. Alam mo sa totoo lang, pinapapatay ka na ni Engineer Estomo, hindi ko lang ginagawa. That's it. That's it. Okay. Sir, lastly, Sir Julie, what's next for Julie Patidong? After this, sir, after natin, what's next for Julie? Siyempre, iligtas ko muna yung sarili ko dahil ngayon nakita na nila kung saan ako. Yo, what's up mga tropa peeps? Magandang araw po sa inyong lahat at welcome po dito sa ating vlog. At ngayon nga po ay heto na nga yung ating hinihinala. Eto na, nangyari na yung aking sinasabi na baka etong si alias Totoy ay sabit lang ng sabit ng mga tao, bunganga lang ng bunganga pero walang ebidensya. So eto na nga po, binabawi ni alias Totoy ang kanyang mga pahayag patungkol po dito kay General Estomo. Alam nyo, una pa lang duda na ako kay General Estomo kasi ito yung NCRPO chief at ito po ay nagretiro na wala man lang kahit anong issue na kinasasangkutan. At ito nga po ay kumbaga nananahimik at nakita ko naman to nung kapanahunan ng bago-bago pa lang si PBBM sa pwesto, okay naman siya at hindi naman po siya kumbaga kontrobersyal na general. Hindi katulad nung ibang mga general na mayroon po nga mga kinasasangkutan na kontrobersya. Pero etong kay General Estomo, nako, masisira
ang kredibilidad ni alias Totoy dahil sa ginawa niya dito kay General Estomo. Sa totoo lang, okay na sana ang kanyang mga revelation dahil nga po ito ay pinaniniwalaan na ng DOJ, pinaniniwalaan na siya ng PNP. Tama ang kanyang mga itinuro na meron pong mga mga nakalagay na mga tao o buto ng tao doon po sa ilalim ng taalik. Paano ngayon yan, di ba? Sinira ni Julie Patidongan etong si General Estomo at ayaw po mag-public apology nitong si Julie Patidongan. Yun ang nakapagtataka. Ba't ayaw niya mag-public apology? So ito po yung balita. Wala na mga sabungero. Dapat daw mag-public apology si Patidongan at bawiin daw dapat ito dahil kung hindi ay sasampahan niya ito ng reklamo. Inilabas ni Estomo ang sertifikasyon mula sa Pitmaster Foundation na nagsasabing hindi siya trustee o opisyal ng korporasyon at wala siyang kaugnayan sa business activities o operasyon nito. Ang Pitmaster Foundation ay charitable organization ng gaming company na Lucky 8 Star Quest na pagmamayari ni Atong Ang. Sagot naman ni Patidongan, bakit daw siya magpa-public apology? Gayong wala raw siyang kasalanan. Tanong pa niya sa ipinakitang sertifikasyon ni Estomo, bakit galing sa Pitmaster Foundation ang sertifikasyon? Dapat daw ay sa Lucky 8, ang gaming company na pagmamayari ni Ang. Hinihinga namin ang reaksyon dito si Ang. Ian Cruz, nagbabalita para sa GMA. Ayun, so ayaw humingi ng kapatawaran nitong si alias Totoy sa pagkaladkad sa pangalan nitong si General Estomo, which is tama lang naman na humingi siya ng kanyang public apology. Tama lang naman na mag-apologize siya dahil nga po sinabi niya yung pangalan meron pa nga po ako napakinggang balita na parang sinabi na merong parang kinalaman etong si General Estomo sa plano na paggurgur dito kay Julie Patidongan. Di ba parang hindi po tama na maging ganyan sana si Julie Patidongan. Hindi dahilan yung yung sinasabi niya na emosyon lamang ang nagdala. Kumbaga, nadala lang siya ng kanyang emosyon, kaya yun po ang kanyang nasabi at idinamay niya etong si General Estomo. Kawawa naman yung mama, 'di ba? Nananahimik, nagretiro, 'di ba? Ini-enjoy ang buhay citizen. Tapos may malalaman ka na ganitong idinadawit ka sa ganitong issue. Di ba po, parang bahala na ganun lang kadali magbigay ng pahayag dahil daw sa emosyon, pero kapag hinihingian na ng public apology, ayaw naman. Ngayon, ito naman po sa DZRH, yung kanina sa GMA, ito po sa DZRH, pakinggan naman po natin yung pahayag ni alias Totoy dito at ni General Estomo, magkaibang balita po. Na si Julie Patidongan alias Totoy sa pagdawit nito sa isang retiradong general sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Paglilinaw niya, wala siyang ideya kung may naging ambag nga ba ito sa kontrobersyal na kaso. Magbabalita si Kyle Bulias. Nilinaw ng whistleblower na si Julie Patidongan alias Totoy na walang kinalaman ang retiradong general na si Lieutenant General Jonel Estomo sa pagpapapatay sa mga nawawalang sabungero. Sa eksklusibong panayam ng DZRH News kay Patidongan, sinabi nitong hindi nakasama sa anumang pagpupulong ng sinasabi nitong Alpha Group si Estomo at miyembro lamang nito ang dating hepe ng NCRPO. Paglilinaw pa nito, nabanggit lamang niya ang pangalan ni Estomo dahil nadala lamang umano siya ng kanyang emosyon at lagi siyang nababanggit ng gaming tycoon na si Atong Ang. Hindi ko naman sasabi yan kung hindi rin sinasabi ni Mr. Atong Ang yan. Ngayon, si Mr. Atong Ang, sa bibig niya mismo nang galing yan. Kasi ito si Mr. Atong Ang, magaling to manggamay ng tao. Kaya naisabi ko yan dahil sinabi ni Mr. Atong Ang mismo.
Parang ang magaling mandamay ng tao, baliktad, hindi si Atong Ang, si Julie Patidongan. Kasi nga po, dinamay niya si Estomo, ngayon sinasabi niya na wala siyang direct knowledge patungkol dito kay General Estomo. 'Di ba? So dapat, 'di ba, kontrolin mo yung emosyon mo. 'Di ba? Hindi ka dapat ganyan na padalos-dalos ka sa pagsasalita, sa pandadamay ng mga tao dahil katulad niyan, yung binanggit niya, yung Felix Reyes, yung judge, retired judge, 'di ba? Tapos dito naman kay General Estomo. Tapos yung isa pang kongresista, si Rolly Lagon ba yun? Basta yung kongresista po ng Ako Bisaya Party List. Diba? Baka mamaya wala din siya mga direct knowledge dyan at mga kumbaga dinadamay lang niya. Diba? Hinay-hinay naman, diba? Kaya dito kay alias Totoy. Pasalamat ka nga dahil sinabihan ako ni General Estomo na ipapatay na kita para tapos na itong problema natin. Sa bibig ni Mr. Atong Ang nanggaling yan. Bukod dito, wala umanong personal knowledge si Patidongan tungkol sa partisipasyon ni Estomo sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Mababatid na sa pagsasampa ng kaso ni Patidongan sa National Police Commission laban sa mga polis sa sangkot sa kaso ng missing sabongeros, tinanong si Patidongan kung may mga high-ranking officials bang sangkot sa krimen. Dito na lumutang ang pangalan ni Estomo at sinabing siya ang nag-udyok kay Ang na ipapatay na si Patidongan. Itinanggi naman ng dating general ang alegasyon at sinabi nitong desidido siyang magsampa ng kaso laban kay Patidongan. Sagot naman ni Patidongan, una, hihingi din ako na apologies dahil ang nanggagaling naman sa lahat ng kwento na to kay Mr. Atong Ang Dala lang siguro ng emosyon dahil sa galit po kay Mr. Atong Ang. Ayan, di ba? Dala ng emosyon. Tapos, yung kwento na yon ay galing daw kay Atong Ang. So, hindi mo dapat binabanggit yung pangalan, di ba, ni General Estomo kung wala kang patunay na galing yan mismo sa bibig ni Atong Ang. Diyan nasasabit si Julie Patidongan at nagkakabutas ang kanyang mga pahayag, di ba? Sumasablay, oo nga, at meron kang mga naituro na mga nandoon sa Taal Lake at merong nakukuha doon na mga kalansay sa Taal Lake, pero hindi ibig sabihin ito na kapag meron kang sablay ay hindi ito mapapansin, di ba? Dapat maging matalino dito si Julie Patidongan. Kapag wala kang alam, wala kang direct knowledge, huwag mong idamay yung tao. Ganun siya ka-chismoso. Kaugnay nito, muling hinamon ni Patidongan si Ang na sumailalim sa lie detector test para magkaalaman na umano kung sino sa kanilang dalawa ang nagsisinungaling. Matatandang si Ang ang itinuturo ni Patidongan na mastermind sa pagdukot at pagpaslang sa mga nawawalang sa... Naku. Ang lumalabas pa ngayon na chismoso si Atong Ang, sumablay ka na dun kay General Estomo, di ba? Yan ang dapat na iwasan itong si Julie Patidongan dahil nga po hindi yan na kumbaga tama na magsalita ka ng ganyan, di ba? Kumbaga napakasensitibo po ng bagay na ito. Bawat pangalan na babanggitin ni alias Totoy at isasabit niya, di ba, masisira ang paningin ng tao dito. Katulad na lang doon kay Gretchen Barreto na sinabi niya na kasama sa Alpha Group, tapos meron tong kinalaman sa sa mga nangyari sa Sabongero, pero walang ebidensya si alias Totoy. Tapos hinihikayat niya si Gretchen Barreto na sumama sa kanyang laban. Di ba, imposible 'yun. Hindi yan nasasama sa'yo dahil nga, unang-una, ang iyong dapat mo nang i-establish ay yung katotohanan na kung ano ang meron ka. Tama, may nakuha ng mga buto doon, kalansay, pero, diba, kung yung mga binabanggit mong mga pangalan ay magiging person of interest tapos wala ka namang ebidensya, kailangan mo talaga hindi lang public apology. Alias Totoy, kailangan mo din siguro talagang gumawa ng mga bagay na makakapagpalinis sa kanilang mga pangalan, katulad kay General Estomo. Okay, punta natin to. Kwentong barbero ang
pagtawag ni retired Police General Jonel Estomo sa pagkakasangkot niya umano sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Posible rin anya na dali nila sa korte ang whistleblower na si Julie Dondon Patidongan. Ang detalye sa agenda report ni Joash Malimban. Kung nakikinig ka man ngayon na alias Totoy, sana itigil mo na yung kagagawa ng kwento. Masakit mawala ng mga mahal mo sa buhay. Masakit mabigo sa pag-ibig. Mas masakit yung ginawa mo kay General Estomo. Yan ang banat ni retired Police Lieutenant General Jonel Estomo sa whistleblower na si Julie Dondon Patidongan matapos idawit ang kanyang pangalan sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Giit ni Estomo, hindi siya konektado sa mga pulis na sinampahan ng reklamo sa Napolcom noong kasagsagan ng pagkawala ng mga biktima. Una, wala akong kinalaman sa missing sabungero na yan. Dahil, kung maalala ninyo, nangyari yung krimen na yan, kung totoong yung krimen na yan, nangyari yan noong 2021, na kung saan, ako ay Regional Director ng Bicol Region. Tapos, yung mga binanggit niya mga pangalan, karamihan, ang destino nila ay sa Calabarzon. Tapos saan hindi naman po ako naging Regional Director ng Calabarzon. Parang hindi kapanipaniwala yung kanyang mga bintang. Ayon pa kay Estomo, wala siyang koneksyon sa tinuturong mastermind na si bilyonaryo gambling tycoon Charlie Atong Ang at hindi siya parte ng tinatawag na Alpha Group. Nakakuha rin ng Billionaire News Channel ng kopya ng isang certificate mula sa Pitmaster Foundation ni Ang na hindi parte ng kahit na anong business activities ng organisasyon si Estomo. Dagdag ni Estomo, walang katotohanan na inirekomenda niya kay Ang na ipapatay si Patidongan. Inutusan ko raw si Atong Ang na patayin na alias Totoy para matapos na yung problema. Hindi po yung totoo. Unang-una, isang beses ko lang yan na-meet si Atong Ang. Wala ako sa kanyang koneksyon. Hindi kami close. Paglilinaw ni Patidongan, hindi niya direktang narinig ang mga pahayag na ito kay Estomo at galing daw sa mga pananakot ni Ang noong nagkaroon na siya ng duda sa kanyang dating boss. Ako, nagsabi lang ako ng sorry dahil hindi ko naman talaga narinig sa kanya. Ang problema, galing sa bibig ni Mr. Atong Ang yan na sinabi sa akin na pinapapatay ka na nga ni General Estomo sa akin eh. Siyempre ako, nag-iisip na ako ng hindi maganda dyan kay Mr. Atong Ang. Tapos bigla na lang siyang magsasabi sa akin, alam mo, huwag kang mag-isip ng ganyan dahil hindi ko gagawin sa iyo yan. Itinuring kitang anak. Kita mo, si General Estomo, pinipilit akong iligpit ka na kasi para mawala ng problema ko, hindi ko ginawa yan. Sa kabila nito, pinanindigan ni Patidongan na konektado si Estomo sa ilang mga miyembro ng Alpha Group. Naglumutang na pangalan dyan, si Lieto Guerra at saka si Bernie Tacoy, pero tatlo sila. Sa madaling salita, nakalubog lang siya. Wala talaga siyang record doon sa Pitmaster. Pero kung gano'n ang sinasabi niya na parang ako ang nagsisinungaling na hindi siya kasali, ahamunin ko silang tatlo. Si Lieto Guerra, Bernie Tacoy, at saka si General Estomo. Magpalay detector kami kung sino sa amin talagang nagsisinungaling. Dagdag ni Patidongan, hindi siya magbibitiw ng mga salita ng walang katibayan. Pero ayon kay Estomo, pinag-aaralan na ng kanilang kampo ang pagsasampa ng kaso laban kay Patidongan. Oras na magsumiti ito ng kanyang official affidavit. Para sa agenda, Joash Malimban. Hindi pwede yung mga lie detector test na yan. Kaya lang yan, rapid tool point action lang gumagana yan. Pero sa korte, hindi po yan kinikilala. Di ba? Medyo sablay dito si Julie Patidongan. Sayang. Kumbaga parang parang may momentum na di ba? Si Julie Patidongan dahil sa meron pong nakuha ng mga kalansay doon sa Taalik, di ba? Tama ang kanyang sinabi na 'yon. Kaya nga di ba full government approach ang ginagawa dito. Kumilos ang PCG, PNP, NBI,
DOJ, SOCO, lahat, pati Army, pati po yung Japan nga ay hinihiraman na ng ROB para po tignan ng lakebed para masuri ang lawa at makahanap pa ng mga ebidensya. Tapos, malalaman-laman natin na yung binabanggit ni Julie Patidongan ay wala pa lang siyang ebidensya at walang direct knowledge at sabi lang daw ni Atong Ang. Diba, sablay si Julie Patidongan dyan at sana mapatawad pa siya ni General Estomo. Diba, sana talagang maisipan ni General Estomo na pagbigyan ng kanyang public apology. Dapat talaga siyang mag-public apology dahil kahit naman sino yata na ma-involve sa ganyang salita na hindi naman dapat, 'di ba? Dadalhin mo yung konsensya na 'yan, 'di ba? Alias Totoy o Julie Patidongan. Yung kanyang hamon sa tatlo na pinangalanan niya na pati kay Atong Ang na lie detector test, wala namang ganun, 'di ba? Hindi ba pinapayuan itong si alias Totoy ng kanyang mga abogado na etong lie detector test na hamon mo, hindi to tatayo sa korte, wala tong silbi. Kahit na 1 milyong lie detector test at lumabas na ikaw ang nagsasabi ng totoo, wala talagang gana yan, walang bilang yan sa korte. So kung kasuhan siya ni General Estomo, siguro baka ang ikaso sa kanya ay cyber libel, kung ano-anong mga kaso ng paninirang puri, defamation, nararapat lang. At diyan lalabas kung ano ang katotohanan. Diba? Siyempre, labasan ng ebidensya yan So, matibay ang ebidensya ni General Estomo na may paninira sa kanya, malisyosong mga balita, etong si Julie Patidongan laban sa kanya. Pero si Julie Patidongan, wala siyang ebidensya laban kay General Estomo. At diyan siya matatalo sa kaso, labanan ng ebidensya yan. So, may ebidensya si Julie... may ebidensya si General Estomo ng paninira pero walang ebidensya si Julie Patidongan ng kanyang sinasabi na si General Estomo ay kasama diyan sa Pitmaster Group o kung diyan sa kumpanya at may involvement siya laban dito kay patungkol dito kay Atong Ang. Nako yun na nga ba sinasabi ko, parang ano po tayo, parang baka tayo po hinuhulog lang nitong mga pangyayari na ito sa isang pagkakataon, sa isang konklusyon o opinion o kung ano man speculation, tapos biglang malabnaw pala ang mga ibibigay ni Julie Patidongan at lalabas na naninira lamang siya. Sana nga po hindi ganon. Kasi kapag nangyari po yun, ang kawawa po dito ay yung mga kaanak nitong mga sabungero na naghahanap po ng hustisya. Diba? Sana talaga sa mga darating na araw ay maging accurate na si Julie Patidongan para hindi masira ang kanyang kredibilidad, hindi mawala ang tiwala ng taong bayan sa kanya dahil sa kanyang mga isinisiwalat, di ba? Sana nga po talaga lahat ng sasabihin ni Julie Patidongan ay totoo para maging patas po sa lahat. Hustisya para kila Atong Ang, Julie Patidongan, kaya General Estomo, sa mga naging biktima, sa mga naiwanan na mga sabungero, sa mga pangalan na nadadamay, di ba? Lahat po sana ay lumabas ang katotohanan at walang halong paninira po dito sa mga issue na ito. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo, nasa mang panig kayo ng mundo. Mama chup chup, love you. God bless us all, Pilipinas. God first, salamat po.